Una sa lahat, Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sinuspinde ng Kamara. 249 kongresista bumoto pabor. The findings and recommendation contained in Committee Report number 28 are hereby adopted. Pero bago yan, si Congress Miao, pinatayan umano ng mikropono. When Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang, it took the death and imprisonment Majority of Leader. Mr. Speaker. thousands. Meron pang nagtaas ang boses. Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. Ang buong detalye ng balitang yan sa Kamara, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Wanted na si Zaldico. Posible raw nasa Portugal gamit ang ibang passport. Dalawa namang wanted ding opisyal ng SunWest. Gusto raw sumuko pero wala raw pambayad ng abogado. Vice President Sara Duterte planong sampahan ng panibagong reklamong impeachment. Senator Bato de la Rosa na absent ng walang paalam, sumesweldo pa rin daw. Nasaan na ba siya? Pinay OFW sa Hong Kong, kumpirmadong namatay sa sunog. Naulila niyang anak, pangarap daw ngayong maging isang bumbero. Panibagong bagyo, posible raw pumasok ngayong linggo sa Philippine Area of Responsibility. At sa pabaang pampag-good night, yung sinurpresa ka ng mga kaibigan mo, pero ang tagal mong humarap. Wala raw babaguhin sa kanyang asal sa social media si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Yan ay kahit pa sinuspindi siya ng Kamara. 6 na pong araw na suspensyon ang inirekomenda ng House Ethics Committee na pinabura naman sa botohan sa plenaryo para ito sa serye ng mga posts niya online. Sa panayam kay Barzaga sa programang The Big Story ng One News, sinabi niyang hindi siya titigil na maging kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos online. Kung babaguhin niya raw kasi ang kanyang asal dahil sa suspensyon, abay para na rin daw niyang kinonsinte ang patuloy na korupsyon umano ng administrasyon. Handa rin daw humarap ang kongresista, hindi lamang sa expulsion, kundi pati raw sa assassination. If you allow this to change your ways, then that's basically the same as allowing them to continue stealing and continue with the corruption that they're doing. If Marcos wants to silence me, then the surest way to do it is to do the same thing that his father did to Ninoy Aquino, which is, you have to kill me if you want me to be quiet. Sa isang bagong pahayag sa Facebook ngayong gabi, ginit ni Barzaga na kahit tinawag daw na unethical na mga kapwa niya kongresista ang mga pahayag niya laban kay PBBM, hindi naman daw nila ito itinanggi. Babala pa ni Barzaga, makakaranas daw ang Pangulo ng pag-ulit ng kasaysayan tulad ng nangyari sa kanyang abang si Ferdinand Marcos Sr. Samantala, plano rin ni Barzaga na maghain ng impeachment case laban kay PBBM. His involvement in the flood control anomalies and him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. Once the anger of the public can no longer be stopped, like what happened during his father's time when massive civil disobedience is starting to emerge. That's the time when we can actually start the Marcos impeachment. Higit 200 kongresistang pumabor na suspindihin si Barzaga hanggang Enero. Sinisira na raw kasi niya ang imahe ng Kamara sa publiko dahil sa mga patutsyada niya online. Nagkainitan pa ang ilang mambabatas bago pagbotohan ang suspensyon ni Barzaga. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pagsusunog sa batasang pambansa. Pagdadala ng airsoft gun sa protesta. At pag-crash ng mga helicopter ng mga militar. Ilan lang yan sa mga paksa ng mga maanghang na pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Facebook na ilang buwan ding ikinainit ng dugo ng mga kapwa niya mambabatas. Pero ngayong araw, hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon.
Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Meow. 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto. Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics complaint laban sa kanya. Pinangunahan ni National Unity Party President at Antipolo Representative Ronnie Puno ang paghahain ng reklamo laban kay Barzaga noon pang Setyembre. Nag-ugat ang reklamo sa mga social media posts ni Barzaga na pawang kalaswaan, abusadong pananalita at layong pahinain ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. In retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered. Pero bago pa man matapos ang kanyang speech, pinatayan na siya ng mikropono. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when President Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment of hundreds of thousands. Giit naman ng ilang kongresistang hindi pumabor na suspendihin si Barzaga, may mas mahalaga pa raw na isyong dapat unahin kesa rito. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. This move will not help us to move in that direction. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? Epektibo agad ang 60-day suspension laban kay Barzaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sa gitna ng manhunt laban sa mga sangkot sa flood control scandal, posible na nagtatago sa Portugal si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tinitignan nila ang umunay pagkakaroon ng Golden Visa sa Europe, Nico. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mukhang nagtatago raw ulit sa Europe ang pugante at dating ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Base sa impormasyong nakuha ni Interior Secretary John Vic Remulla, inihinala niyang bumalik sa Portugal. Siko. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Higit 1 linggo lang ang nakakaraan, sinabi ng DILG na huling nakita si Ko sa Japan. Bago pa noon ay nakita rin umano siya sa Amerika, sa Singapore at sa iba't ibang bansa sa Europe tulad ng Spain at Portugal. Ayon kay Remulla, may European Golden Visa si Ko. Isa itong uri ng visa na ibinibigay sa mga dayuhang nag-i-invest sa rehiyon. Para tuluyan daw na maaresto si Ko, may panawagan si Secretary Remulla sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Sa ngayon, inihintay pa rin ng gobyerno ang hiling nito sa red notice sa Interpol laban kay Ko. Kasalukuyang may blue notice na laban sa kanya para ma-monitor ang kanyang galaw, pero kailangan ng red notice para tuluyan siyang mapaaresto. May inilabas ng arrest warrant laban kay Ko at 15 opisyal ng DPWH at SunWest. Ang kumpanyang itinayo ni Ko kaugnay ng maanumalyang flood control project
sa Oriental Mindoro. 9 sa mga akusado ang nakakulong na pero posibleng madagdagan pa yan. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, 2 sa 5 akusadong opisyal ng SunWest ang nagpadala na raw ng surrender feelers. Mga kaanak daw ng mga ito ang lumapit sa mga otoridad para ipaabot ang intensyon nilang sumuko. Pero ayon sa mga kaanak, natatakot ang 2 ito dahil dami lang naman daw sila sa kumpanya. Gayunpaman, hindi raw hihintayin ng CIDG ang kanilang kusang pagsuko. But you know, there is a warrant of arrest, hindi po kami makakapaghintay niyan. Kung maunahan namin silang mahuli, that's fine. So if they're listening right now, total nag-ano naman po kayo, we assure them na yung karapatang pantao po nila ay igagalang. Tulad naman ni Saldico, nasa ibang bansa rin ng 2 opisyal ng SunWest na pinapaaresto ng Sandigan Bayan. Ang isa namang akusado na DPWH official ay nasa Israel. Nakipag-ugnayan na raw ang PNP Police Attaché ng mga bansang kinaroroonan ng mga ito. We hope na bumalik sila kasi I think there is an effort also coming from the government to cancel their passports. Ayon naman kay Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates, nakahanda ang kapulisang ipatupad ang anumang arrest warrant na ilalabas ng korte. Pero humihingi rin sila ng tulong sa publiko para mapabilis ang pag-aresto sa mga sangkot sa flood control scandal. Nananawagan po tayo na kung sana kung meron silang impormasyon leading to the arrest of the still at large who are wanted or issued warrant to arrest ay matulungan ng ating mga law enforcers to locate. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. May binubuong database ang Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. Yan po ay para mas mabilis na mabawi ang mga nakaw na yaman sa flood control scandal. Nasa frontline na balitang yan, Gerald de la Peña. Muling nagpulong ang mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng Technical Working Group na magsisigurong maibabalik ang ninakaw na pera ng bayan mula sa infrastructure projects. Sa ikatlong meeting ng 10 ahensya, as you probably heard in yesterday's 1 trillion rally, the demand is still very strong for people who are involved to, I'd like to see them in jail. ginagawa na raw ang isang kasunduan sa pagitan ng mga ahensya para sa mas mabilis na koordinasyon. Mas madali na makikita kung alin ang mga kasong naisampa at gumugulong na at alin ang mga asset na kailangan mabawi. Sa ngayon, umaabot na sa 11.7 billion pesos ang assets na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. May freeze order na rin daw para sa mga eroplanong nakapangalan sa mga kumpanyang pag-aari ni former Congressman Zaldico. Nakikipag-usap na raw ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga pamahalaan ng Singapore at Malaysia na siyang kinaroroonan ngayon ng 3 air assets. 6 na buwan ang tinatayang itatagal ng proseso para maibalik sa bansa ang air assets. So, ang goal ho natin mapabilis yung pagbalik ng mga assets na to sa Pilipinas. So, yun yung subject ng coordination natin. Pati yung pag-recover ng iba pang assets na hindi covered nung freeze order na yun. Sa Biyernes, December 5, magkakaroon ng pangalawang auction sa Bureau of Customs para sa pagbebenta ng 4 pang luxury cars na pag-aari ng mga diskaya. Ibinaba na ang presyo ng mga ito, kaya umaasa ang BOC na higit sa 50 milyong piso ang malilikom nila sa pagpapasubasta ng 7 luxury cars. Sa auction noong November 20, nakalikom ang BOC ng 38.21 million pesos. The committee, to my understanding, considered a higher depreciation factor. So that's why we were able to adjust the floor price quite substantially. Kung hindi pa rin maibebenta ang mga sasakyan, maaari raw pumasok sa direct offers ang BOC. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Wala pa rin nakakaalam kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa. Wala siyang paramdam sa Senado pero sumisweldo pa rin kahit absent. Narito ang aking report. Kung ang ordinaryong manggagawang Pilipino kapag isang buwang umabsent ay magdedelikado ang trabaho, baka matanggal pa. Kapag senador ka, aba, may kaluwagan pala. Gaya ni Senator Bato de la Rosa na hindi pa pumapasok sa Senado mula nang magbalik sesyon. Sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi ina-expect nga na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka.
Sa kabila niya, noong nakaraang budget deliberations ng Senado para sa Department of National Defense, wala rin si De La Rosa. Siya dapat ang magdedepensa ng pondong yan. Yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi. He has not gotten in touch with me since the break. Ang ending tuloy, Senator Gatchalian ang pumalit kay De La Rosa. Kahit si Gatchalian daw ay hindi direktang inabisuhan. Nagkausap lamang daw ang staff ni De La Rosa at staff ni Senator Gatchalian na siya muna ang magdedepensa sa budget ng DND. Target ng Senado na maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang budget sa December 3. Hindi alam kung pupunta dyan si De La Rosa na mula pa November 11 ay absent sa Senado. Kasunod yan ang bali-balitang meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Walang makapagsabi kung nasaan ngayon si Senator De La Rosa. Ang huling impormasyon sa kanyang Facebook page ay noong November 13 kung saan bumisita siya sa isang pari sa Cebu. Hinahabol ng Senado na mapirmahan ng Pangulo ang 2026 proposed national budget sa December 29. Tiniyak ni Senador Win Gatchalian na walang makakalusot na insertion sa BICAM na posibleng isa publiko. Narito ang aking report. Dahil sa hindi inaasahang insidente ng sunog sa Senado, hindi tuloy nakapagsesyon ngayong araw para sana maisalang sa period of amendments ang 2026 proposed budget. Aminado sa Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, masikip na ang timeline nila para sa pagpasa ng pondo, pero on track pa naman daw sila sa schedule. Target ng Senado na mapirmahan ito ng Pangulo sa December 29. Actually, ang pinakiusapan ko na lang yung mga kasamahan natin na mag-session tayo bukas kahit na holiday. Kasi kung magse-session tayo ng Wednesday for period of amendments yun, talagang madidelay yun. Siguradong madidelay na yun. So, pag tomorrow tayo magse-session kahit holiday, at least one day lang yung pagitan, hindi tayo madidelay. So okay naman yung mga members na pumasok. 3 araw lamang daw ang inilaan nila para sa bicameral conference o ang pagpupulong ng mga kinatawan ng Senado at Kamara para pag-isahin ang kani-kanilang bersyon ng 2026 national budget. Bagay na hindi naman daw inangala ng mga taga-Kamara. Posible daw itong gawin sa government venue sa Intramuros. Maglalatag ng ground rules Senator Gatchalian at si House Appropriations Committee Chairman Mike Swansing para masiguro na ang tanging pag-uusapan na lang sa BICAM ay ang mga disagreeing provisions. Ibig sabihin, wala na dapat tatalakay mga bagong item o amendment na hindi naman napag-usapan sa plenaryo. Since first time nga ito mangyayari, we have yet to sit down formally kung ano yung magiging takbo nitong Bicameral Conference Committee. They also propose, actually ito from the House side, they propose to have rules. So ibig sabihin merong rules na i-approvean kung how the members will act during the bicameral conference committee hearing. So ano ba yung mga do's and don'ts? So yun naman ang proposal nila. Siniguro naman ni Gatchalian na sa maipapasang 2026 national budget ay wala ng ghost o substandard projects ang DPWH. Hindi na rin daw papayagan ng insertions at alien projects sa BICAM. Kung ang Senado kumpiyansa sa paparating na bicameral conference, ang ilang miyembro ng Kamara diskumpiyado pa rin. Ayon kay Akbayan Party List Representative Chal Jokto, hanggang ngayon ay wala pang direktang pahayag si House Speaker Boji D na sumusuporta na gawing public ang mga sesyon sa BICAM. Dapat daw itong maging malinaw mula mismo sa liderato ng Kamara. Kaya nga nangyari ay yung mga insertion sa mga nakaraang budget ay dahil sinekreto ang BICAM. Tungkulin natin sa taong bayan na buksan sa kanila ang proseso kung saan mapupunta ang pinaghirapan nilang buwis. Una nang sinabi ni Congressman Swansing na pinag-uusapan na rin ng House leaders ang pagkasapubliko sa BICAM. Diniit ni Senador Win Gatchalian na hindi makatotohanan ang 500 pesos na pang Noche Buena ng pamilyang merong 5 miyembro. Ayon kay Gatchalian, bagamat iba't iba ang paraan ng paghahanda, hindi hamak na kailangang mas mataas sa 500 ang kailangan. Kung iyan lang kasi ang budget, papatas sa tigi 100 piso ang pagkain ng bawat miyembro ng pamilya. Sa katipangan lamang daw, tiyak na mas mahal sa 100 pesos ang presyo nito. Mahalaga raw niya na patuloy na pahupayan ng inflation para makabawas sa hinaing ng taong bayan. Definitely hindi kasya yan dahil kung we're talking about family of 5, tapos divide mo 5, di 100 pesos per person.
Tingin ko parang hindi realistic yung 500 peso for a family of 5. Typically nga ang Noche Buena pa mas malaki pa. Yung style kung paano ka mag-celebrate. But I think a normal family mahirapang 500 peso bumili ng pang Noche Buena. Posibleng maging bagyo sa loob ng 24 na oras ang binabantayang low pressure area sa labas ng bansa. Wala pa naman direktang epekto ang LPA na namataan malapit sa silangan ng Visayas. Posible itong maglandfall sa Visayas o sa Caraga region. Sa ngayon, weather system ang nakakaapekto sa bansa. ITCZ ang magpapaulan sa ilang parte ng Mindanao hanggang bukas ng umaga. Amihan naman ang makakaapekto sa Northern Luzon, habang easterlies ang magdadala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, asahan ang maalinsangang panahon sa umaga pero may thunderstorms sa hapon o gabi. Muling pinataob ng Gilas Pilipinas ang Guam sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Halos mapuno ang Blue Eagle Gym sa Quezon City bilang suporta sa national team. Sa simula pa lamang, agad pumukpok ang Gilas sa 22 versus 6 lead. Sa third quarter, napababa pa ng Guam sa 10 ang lamang. Pero pinalobo ulit yan ng Gilas sa 20 sa tulong ni Justin Brownlee, Dwight Ramos at Kentin Millora Brown. Nagka-injury pa sa bukong-bukong si Scottie Thompson pero hindi nagpatinag ang Gilas. Ang final score, 95 versus 71. Naunang tinalo ng Gilas ang Guam sa kanilang home court noong November 28. Sa ngayon, 2-0 na po ang standing ng ating national team sa qualifiers. Bago ang game, inununsyo ni Japet Aguilar ang kanyang pagre-retiro sa Gilas squad. Sa isang ceremony, prinsenta kay Aguilar ang blue jersey niya na number 25. Present ang pamilya ni Japet sa kanyang huling laban para sa Gilas. Very thankful ako sa moments na nakasama ko yung mga future Gilas, sa mga young guys. Very thankful ako sa moment na nagkasama kami on and off the court. Showbiz Tonight na tayo. Nakiisa ang ilang kapatid stars sa pagdiriwang ng World AIDS Day sa Quezon City. Bida rin sa event ang Guinness World Record para sa largest donation of condoms sa loob ng 1 oras. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Good vibes at pasabog na performance ang hatid ni na Vibe Jack Maxi at Gen V Gab Pascual sa protected and proud event para sa World AIDS Day sa UP Sunken Garden sa Quezon City. Malaking bagay para sa mga kapatid host na maging bahagi ng advocacy para sa HIV/AIDS awareness at safe sex. Full support din sa advocacy at paglaban sa stigma ang OPM singer-songwriter na si Maki na dumiretso sa event straight from the trillion peso march sa EDSA. So dapat protektado tayo, dapat matuto tayo, dapat aral tayo, dapat woke na tayo ngayon. At ang paggamit ng condom ay normal. Sana po marami pong tao ang ma-educate sa topic na po ito dahil itong bagay po ay hindi dapat, wala po dapat stigma sa mga ganitong bagay. Highlight ng event ang pagkakasungkit ng Pinas ng Guinness World Record para sa largest donation of condoms in 1 hour. Umabot sa 13,312 ang nalikom na kondom mula sa mga donor. Ito-turn over ang mga ito sa student organization na UP Babaylan. Bukod sa youth groups, full support din sa cause, maging ang ilang private companies at organizations. Lalo't sa datos ng World Health Organization, ang Pilipinas ang may fastest growing number of HIV cases sa Asia-Pacific region. Ngayong taon, hindi bababa sa 57 na nagpopositibo sa HIV araw-araw sa bansa. So there's no need for this growing infection rate. And so that's why this is such a special record to emphasize those aspects. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Round 1 pa lang yan. More showbiz updates when we return. Susunod, panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara, pinaplano ng Grupong Bayan.
Malacanang bumuelta sa mga nagsasabing mahina ang Pangulo sa pagsugpo ng korupsyon. Isang Pinay OFW at kanyang batang alaga kasama sa mga nasawi sa sunog sa Hong Kong. At ang comeback sa big screen ni Rufa May Quinto para sa pelikulang Boba. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa CCTV, ang lalaking yan sa Bacoor, Cavite. Kumatok siya sa bayan ng online seller ng mga alahas. Ilan sandali pa, 4 pang lalaki ang dire-diretsong pumasok, mga hold-upper pala sila. Tinangay ng grupo ang halos 3 milyong pisong halaga ng pera at alahas. Tumakas sila sakay ng MPV. Ayon sa Bacoor Police, minsan ang naging buyer ang isa sa mga suspect. Patuloy ang CCTV backtracking at mayroon ng persons of interest. May panibagong impeachment complaint na niluluto ang grupong bayan laban kay Vice President Sara Duterte. Plano raw nila yan ihain sa Pebrero. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matatapos na ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip at hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bumueltang Malacanang sa mga nagsasabing weak or mahina si Pangulong Marcos sa pagsugpo ng korupsyon. May paalala ng Pangulo sa mga bagong sundalo. Nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Piliin niyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa graduation ng mga bagong miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa Villamor kanina. Sa gitna ng alingas-ngas sa destabilisasyon sa gobyerno, giit ng Pangulo, hindi dapat nagpapadala sa politika ang sandatahang lakas. There will be moments when your integrity will be tested.
Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin nyo lagi ang tama. Nito lang Biyernes, bago ang trillion peso march protest sa EDSA at Baha sa Luneta 2.0, naghapunan sa Malacanang si PBBM kasama ang mga opisyal ng AFP. Dito, tiniyak ng AFP ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Our beloved President, Sir, our Commander-in-Chief, ang inyong kasundaluhan ay kasama nyo para sa tunay na pagbabago tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa kabila niyan, meron pa ring mga kritikong nagsasabing at his weakest si PBBM sa pagresolba sa korupsyon. Buwelta ng palasyo. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito ba yung weakest na masasabi natin? Ito naman ang sagot ng Malacanang sa mga panawagang magbitiw si PBBM. Madali po kasing sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Aabot sa 14 million pesos na halaga ng foreign travel expenses na in advance ng Office of the President ang hindi pa rin nakukolekta ayon sa Commission on Audit. Base sa annual audit report ng COA, partikular daw yan ay sa airfare at hotel accommodations. Nagamit daw ang mga ito ng ilang opisyal sa national government agencies, government-owned corporations at maging ng ilang LGU official na sumama sa foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos simula pa noong 2022. Sabi pa ng COA, may mga in-advance na rin daw na pondo ang opisina ng Pangulo na hindi nababayaran ng higit 2 taon. Dahil dyan, hinihimok ng COA ang OP na paigtingin pa ang kanilang collection efforts. Wala pang pahayag dito ang Malacanang. Medyo na-pressure daw si Andrea Brillantes sa first project nila ni Enrique Hill. Teaser pa lang, pamatay na ang 2026 kapatid show na A Secret in Prague. First team up yan nina Andrea at Enrique. In search of a better life, si Michael, played by Enrique. Nakilala niya sa Prague si Kiara, played by Andrea. Bakit humantong sa barilan ang dalawa? Yan ang sabay-sabay nating aabangan dito sa TV5. Happy ako na warm yung pagtanggap ng mga tao. Pero syempre, andun din yung pressure na mas kailangan naming galingan. Another first for Blythe ang makasama sa Metro Manila Film Festival. Kasama siya sa cast ng MMFF movie na Reconnect. Ibang Andrea raw ito. Mapapanood ang Reconnect simula sa Christmas Day. Lagi kasi akong alam mo na yung drama-drama, di ba? Lagi very, very serious. Kaya maldi-maldita. Or kaya paawa-awa. Eto, ano lang ako. Just being my bubbly self. Speaking of projects, kaabang-abang din ang pagbabalik ni Rufa May Quinto as bida sa big screen. Sa isang post ng Goldwyn Reviews, may pa-unofficial poster ang upcoming movie na Bobo, ang babaeng na fact ng sistema. Directed by Binibining Joyce Bernal daw yan at set to release sa 2026. Ito pa, co-produce lang naman ang movie ni Peachy herself with the one and only Papa P. Piolo Pascual under Spring Films. Wala pang ibang detalye sa movie pero may hints na same storyline ito sa past iconic films ni Rufa May na Buba at Super B. Susunod, isang Pinoy OFW at kanyang batang alaga kabilang sa mga nasawi sa sunog sa Hong Kong. Isa pang Pinay domestic worker nakaligtas naman matapos sagipin ang anak na amo. At Pinay contender sa isang singing competition sa South Korea, kinabiliban. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Tinutugis ng mga otoridad si Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil matapos ipareso ng kote kaugnay sa iligal na pogo. Nagtungo ang mga pulis sa bayan ng alkalde para silbihan siya ng arrest warrant pero wala ito roon. Pinareso ng Pasig RJC Branch 265 si Capil para sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil daw yan sa pagbibigay niya ng permit sa Lucky South 99, ang iligal na Pogo Hub na sinalakay sa Porac noong 2024. Abril nang i-dismiss ng Ombudsman si Capil dahil sa kapabayaang ipatigil ang mga operasyon ng Pogo sa kanyang bayan. Pero nakabalik uli sa pwesto nitong Mayo. Agaw eksena sa Kamara ang tila pang-iisnab ni CWS Party List Representative Edwin Garjola kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Umakbay pa si Leviste kay Garjola at sinubukang makipag-selfie sa loob ng session hall ng Kamara. Nang makita si Leviste, agad umalis palayo si Garjola. Matapos ang insidente nga, naglabas si Leviste ng nakuha niyang selfie kasama ang kapwa kongresista. Matatandaang si Leviste ang nagdawit kay Garjola sa DPWH project buying scheme. Kabilang si Garjola sa 8 umano'y contractors na inireklamo sa ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Isang OFW ang kumpirmadong nasawi sa nasunog na residential building sa Hong Kong. Kasama siyang natrap sa gusali ang alaga niyang bata. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Matapos ang malagim na sunog na tumupok sa ilang gusali sa Tai Po District sa Hong Kong, kinumpirma ng Consul General sa Hong Kong na isang OFW ang nasawi sa trahedya. Siya si Marian Pascual Esteban. Kasama niyang nasawi ang kanyang 5 taong gulang na alaga. Unang nakita ko yung body ng katawan ng bata, yung employer at yung kapatid ay bumalik ko roon para i-confirm. So hindi natin alam exactly saan ko nakuha yung body niya kasi maaari kung lumabas sila ng apartment unit, mahanap ng daan palabas at maaring doon po sila nakita. Uuwi pa naman sana ngayong Pasko si Esteban at dito sana magpapakasal. Naulila niya ang kanyang 10 taong gulang na anak. May bye-bye anta anak na ma'am. Tapos tawan lang ni mama na tinanawat na ma'am. Da kami ma'am at mangitultuloy tayo mangpadakil tayo anak na. Hintay pangarap na tayo anak na. Bakit da kami at mangitultuloyin. Binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at OWA Administrator Pia Kaunan ang anak ni Esteban. Bibigyan ng scholarship ang bata hanggang kolehiyo. Striking lang is nung tinanong ko yung anak niya kung ano yung pangarap niya maging. At ang sabi niya sa akin, dati sundalo, ngayon firefighter, para hindi na daw mangyari yung nangyari sa kanyang ina. Umani naman ng papuri ang isang pang Pinay domestic worker na si Rodoro Alcaraz na nakaligtas mula sa trahedya. Sinagip niya mula sa nasusunog na building ang 3 buwang gulang na anak ng kanyang employer. Binalot niya raw ito sa basang kumot habang natrap sila sa building ng ilang oras hanggang sa matuntun sila ng rescuers. So like her to put her life on the line for someone else. People are really recognizing yung act of bravery niya. I think, when you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Tiniyak din ng OWA na magbibigay pa sila ng iba pang tulong sa naulilang pamilya. Sa ngayon, inaayos ang pagproseso para maiuwi sa bansa ang 10 OFW. Samantala, sa higit 60 OFW na apektado ng sunog sa Hong Kong, 2 pa nating kababayan ang hinahanap. Ngayong araw, sama-samang nagdasal sa isang memorial ceremony malapit sa natupok na mga building ang kaanak ng mga biktima. Nakatakda ring ikasa ang iba pang prayer vigils para sa mga nasawi sa Japan at Europe. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Abangan, birthday celebrant na ang Tagalumingon sa surprise na uwi sa makwelang eksena. At cast a member ng hit K-drama series na Reply 1988, may emotional reunion. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga
Mga kapatid, Jenny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, may Pinay Power na naman sa Korea. Siya, si Gwyneth Dorado ng Sing Again 4. Sa sobrang husay niya, napaiyak ang judges sa kanyang killer rendition ng One Late Night in 1994. Pang K-drama level ang emosyon ni Gwyn, kaya naman pasok siya sa next round. Mismong Korean na music icons ang napawaw at sabi pa ng producer, dream voice daw ang Pinay. Inialay niya ang kanta para sa pamilya sa Pilipinas, kaya ganun na lang ang kanyang hugot. Good luck, Gwyn! Fighting! Para sa K-drama fans, miss nyo na ba ang Sangmundong Squad? Muling nagsama-sama ang cast ng hit K-drama series na Reply 1988. Inilabas ang poster para sa 10th anniversary special ng K-drama. Present dyan ang mga bida na sina Lee Yeri, Park Bogum at Go Kyung Pyo. Hindi nakasama sa cast trip si Ryu Junyol, pero may ilang eksena siya na na-shoot ng hiwalay para makasama pa rin sa special. Unang ipinalabas ang Reply 1988 sa South Korea last 2015 at napanood din dito sa TV5 last 2020. Set in the 80s ang K-drama na tungkol sa buhay ng 5 magbabarkada at ng kanilang pamilya sa Seoul. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para man sa ating papaong pampagood night, doble sorpresang natanggap ng isang netizen na nakilala natin online. Binato muna siya bago binati ng happy birthday. Happy birthday to Well, obviously, yan po ang netizen na may birthday. Nagsama-sama ang kanyang mga kaibigan para isorpresa siya. Pero asa trentahin, chill na chill lamang siya. O, hindi siya lumilingon dahil abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Binatutuloy siya ng kahon ng kanyang friends. Asar man, pero na-appreciate niya raw ang effort ng kanyang barkada. Nakakainis yung sinurprise ka na, nonchalant ka pa. Pero ako, parang mixed emotion ako doon. Parang nasaktan na ako. Tapos pagharap mo, uy, surprise! Pwede. Ano kaya? You know? Grabe, sa pool! Ano kayang laman ng regalo, no? Phone book? Grabe, ang bigat nun, ha? Alam mo, actually, hindi alam ng maraming phone book, eh. Alam ko, bakit? Matanda ka na. Asa 40 Ay, grabe! Nagsalita yung bata. Grabe! Naku, wala pinagbago. Alam niyo ba ang phone book? Si Sir talaga. As a senior citizen, alam na karamihan phone book kasi nandito sa contacts. Yung ano yun. Yellow Pages. Oo, Yellow Pages. Naabutan ko yun. Alam din ni Kuya. Yes, naabutan ko yun. Pero hindi na namin ginagamit. Meron. Ay, siya ginagamit niya pa. Ang hirap kaya yun. Hanap pa siya doon. Oo. Pero pag dito yung pangalan ko, tsaka number ko. Diba? And we didn't mind. Pero wala nakalagay na kung sino yung party line, gano'n. Alam yung party line. Ano yung party line? Bukas gagawa ng LED wall dyan si Bok sa party line. Party line. Yan po, 45 minuto pag yun sa lagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Ligaw, walang iwanan sa Frontline Tonight.